So ano madam, teachers are not scapegoats at hindi kami mananahimik. Hindi po kami mananahimik. Kapag kami po iniinsulto, sinisingle out, sinisisi sa problema, magkakaisa po kami. Impactang Clern, lalong kinawawa ng mga guro. Iyan ay pagkatapos niya mag-press con kanina. Nakagahapon nga po, tinawag niyang walang mudo ang mga guro at nagtuturo daw ng hindi maganda sa mga estudyante. Aba hoy, nanindigan pa ang anak ng kagwang sa kanyang ginawang kabuktutan na umano'y hindi daw niya tinawag na walang mudo ang mga guro. Kaya naman tinawag siya ng isang kongresista at ang mga guro ay hindi umano mananahimik laban dito sa Impactang Clern. Ang tindi rin ni Castro, no? Kitang-kita na nga ho, dinig na ho nga namin eh. Sinabi mo na walang mudo ang mga guro at sinisi mo sa nangyayaring trahedya diyan sa Ateneo sa Zamboanga City. Nang nag-react po ang mga guro, ayan, nanindigan pa rin sa kanyang katangahan. Hindi lalong ibabaon siya. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Tuloy-tuloy na nga ho ang gaba laban dito kay Chucky Clark. Dahil lalo po siyang kinawawa at ibinaon ng mga guro pagkatapos po mag-press con kanina at pinanindigan po niya ang kanyang kawalang hiyaan. Narito po, mga bubunistang tanganista ang pahayag ng naturang impakta. Pakinggan natin. Nais po nating sabihin sa ating mga guro, napakalaki po ng inyong mga katungkulan para sa paghubog na magandang kaugalian, magandang asal or magandang attitude sa ating mga kabataan. At sa ACT Teachers Party List, hindi po ito paninisi. Sana ilagay po natin sa tamang konteksto ang aking sinabi. Hindi ito pag-atake sa mga guro. Lola mo, Chucky! Hindi daw paninisi. Hindi daw pag-atake sa guro. Ano yarn? Anak ng kagwang. So, simple lamang po, ang ating mga guro, maaari po nating turuan ang ating mga estudyante kung paano magbigay ng tamang pagpapahayag. Kung meron silang sasabihin against the government, karapatan po yan. Pero iba po ang pagtuturo ng freedom of expression at iba rin po ang pagtuturo kung paano ito isasagawa nang walang pang-iinsulto at walang pakita ng maling pag-uugali. So kahit sino po ang ating maging presidente, ito pong aral nito ay dapat na manatili sa atin. So siguro Lola mo, magaling ka pa sa mga teacher. Tang inumin to. Sino bang teacher mo? Hindi kasalanan ng guro mo, Chucky Claire, kung bakit nagkaganyan ang hinayupak mong ugali. Siguro yung tinutukoy niya dito, alam ko yung mga estudyante dun sa Davao ba na galit na galit kay Bangag, tinawag na, "Yawards ka, Bangag!" Yan yung tinutukoy niya. Pero Chucky Claire, kahit sinabi yan ng mga estudyante, hindi yan itinuro ng mga guro na murahin si Bangag. Yung mga estudyante na yan, may freedom of expression, bahala sila dyan. Yun ang nakikita nila sa mga balita, social media, kung anong klase si Bangag, yawards daw si Bangag.
Hindi mo yan madidiktahan at hindi mo pwedeng isisi yan sa mga guro. Yung mga ganong mga estudyante, ay lalo pong nadagdagan ng atraso mo sa mga guro. Hmm, tuloy, oh. Tanungin na lang po natin ang ACT Party or ACT Teachers Party List. Hmm. Sa ganitong naipakita natin na nangyari ng mga paglabag ng ibang mga guro, hindi po lahat di ko never kung sinabi na lahat. Ano po ba kaya ang nagawa nila para mas maiangat natin ang tamang kaugalian sa ating mga kabataan? Tanginumin, binanggit mo na nga ang mga guro. Di lahat. Yan ang mali mo. Kasi binanggit mo yung isang organisasyon, isang institution, masatawag natin, yung mga guro. Mga guro, so generalize mo lahat na yan. Dapat nag-specify ka ng isang pangalan ng guro. Dapat nga, hindi ginamit mo mga, dapat iilan. Kasi kung mga, lahat na yan, pati mga matitino na guro. At saka, dapat naglatag ka ng ebidensya kung sino yung mga guro na gumagawa ng hindi maganda. Wala kang may pakitang ebidensya. Walang nagtuturong mga guro. Pangalanan mo, hunghang ka. Ano yun? Tignan po natin kung nakondena ba nila itong mga isang teacher, yung ibang mga teachers na nagsagawa ng ganitong pagtuturo ng maling asal sa ating mga estudyante. Tanga mo naman. O ngayon, tablahan na kayo ng ACT Teacher Party List. Ang party list ng tita mo si Friends. Sabi ni Inday Sara, kamag-anak mo. Tanga mo naman, paano kondinahin yun na guro, sino? Pangalanan mo para may makondina. Tsaka yung ACT Teacher Party List, hindi talaga kukundina yan. Nagulat nga ako kinundina yung malabasura mong bunganga Hindi na yata nabigyan ng ng malita ni Bangag yung ACT teachers, no? Kaya ngayon tablahan na di sabi ko nga sa inyo, magtrayduran din kayong mga hinayupak. Ayan sila na nagkagatan, mga anti-Duterte. Ngayon. So muli, ang mga teachers po, iginagalang po natin yan. Malamang ay nagkaroon lamang po ng misinterpretation dahil yung nagpalabas ng opinion ay malino po agad. Dahil sinabi na sinisisi po natin ang mga guro. Hindi po kailanman natin sisisiyan ng mga guro. Ito ay isang paalala lamang. So, yung nangyari. So no apologies, Yusek. Ivan, hindi tayo pwede dito magkaroon ng sorry for the word. Ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil, muli, gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga guro, at wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. So ngayon, ipinakita ko kung bakit yun yung nasabi natin dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda or modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo kung meron din po kayo nakikita mga ganitong klase mga nangyayari sa kapwa nyo guro, paalalahanan po natin na kayo po ay tinitingala bilang tagapagturo ng magandang kaugalian sa ating mga kabataan. Sorry, Yusek, I did not mean to create intrigue, pang-iintriga as you might be implying. Ang sa isip ko lang ho kasi ngayon, what if after listening to your explanation, yung mga guro na nasaktan, ganun pa rin po ang kanilang pakiramdam? Iniisip ko, saan ba dapat nasabihin kong mali ako? Sa ngayon po, iniisip ko dahil
Maliwanag yung aking pagkakasabi. Nagkaroon lang ng maling konteksto nung sinabi ng ACT Party List or ACT Teachers na sinisisi ko ang mga guro. Wala po akong sinabi na sila ang may kasalanan. Kahit ulit-ulitin po nila yung ating sinabi, yan po ay pagpapaalala lamang na sila po ay mga iginagalang na guro na maghuhubog ng tamang kaugalian sa ating mga kabataan. So, siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay yung bigay ng maling konteksto Na sa awards ating na. sinabi. Dahil marami nagsasabi na walang guro na nagturo ng mali. Ipinakita ko po sa inyo ngayon. Ang tanga, no? Wala na, mukhang nakasingho to. Kasalanan pa daw ng mga guro na nagsasabing sinisi niya ang mga guro dahil tungkol sa nangyari diyan sa Zamboanga na awards na. Ayaw daw niya talaga magsuri dahil hindi naman daw niya sinisi ang mga guro. Kahit daw balik-balikan ang kanyang testimonya, wala daw ganun, anak ng kagwang na impaktang to. O binanggit niya po dito yung teacher party list, no? Tsaka hindi lang naman din ang teacher party list po yung bumabati ko sa iyo, Chucky Claire. Halos lahat ng mga guro, kinaladkad ka ng hinayupa ka. Tsaka kawalang hiya naman to tong si Claire Castro. Hindi daw niya sinabi yon, hindi daw siya naninisi. Ang inumin, mamaya i-play natin kaunti muli yung video. Oh, ito naman yung rebut, no? Dinibunk ni debunk dito si Chucky Claire ng yung ACT Teacher Party List po na bago yung nagmura sa kanya na kongresista. Oh, narito po yung ACT Teacher sagot. Hello mga mama at sir, si Teacher Rubes po ito, ang tagapangulo ng Alliance of Concerned Teachers. Narinig niyo naman po siguro, di ba? Madam Claire Castro, every teacher is waiting for this press conference for your apology. Pero wala po talaga. Sa halip na apology, insinuation, pagsisingle out, at paghahanap ng masisisi ang ginawa ninyo. Kung hindi mga guro ang sinisisi nyo ngayon naman, erong interpretation daw ng Alliance of Concerned Teachers kasi nagbigay ho kami ng opinion. Pero let's be clear, napakalinaw po ng inyong sinabi. Marunong pong umunawa ang mga guro. Kahit may visual aid ka pa, magkaiba po yung ibang mga guro, which is isa lang naman po yung ipinakita ninyo, na nag-apology naman sa inyo, sa lahat ng guro na tinukoy ninyo kahapon. At parang nakalimutan po ni Madam na ang mga ganitong sensitibo at complex na usapin ay multifactorial. Hindi ito basta-bastang maikakahon sa isang dahilan, lalo na teacher ang tinuturo nyo pang may kasalanan. But it's just so convenient, isn't it? Kasi mas madaling sisihin ng guro kaysa harapin ang mga malalim na problema tulad ng usapin ng violence, access to guns, mental health, poverty, social conditions, learning crisis, yung mga kakulangan ninyo ng suporta dito sa education system. At doon natin makikita kung gaano kababa ang tingin ng gobyerno sa mga guro. Kaya kahit sa salary increase, hindi yan priority. Kahit sa working condition, kulang ang suporta. At kapag may crisis, teacher pa rin ang unang tinuturo. So ano madam, teachers are not scapegoats at hindi kami mananahimik. Hindi po kami mananahimik. Kapag kami po iniinsulto, sinisingle out, sinisisi sa problema, magkakaisa po kami. Kaya nananawagan po kami sa mga teachers, magsalita po tayo, tuloy-tuloy yung ating pagtindig at pag-iingay. We deserve respect. We deserve support. We deserve an apology. Ayaw nga, humingi ng apology, ma'am. Paano yan? Ayan, sabi ng mga guro, hindi daw sila mananahimik. Patay ka, Chucky Claire! Hindi ka daw tatantanan ng mga guro. Yan yung ak mukha. O baka naman sabihin ni Chucky Claire, ACT Teacher Party List lang bumibira sa kanya. Hindi, lahat, maraming guro. Mukhang okay ngayon yung act na yan Nagtukaan ang mga animal. Sa bandang huli talaga tayong panalo, sila ang talo.
atin ang huling halakak. O narito yung isang ano, merong isang vlogger na ano na teacher. Ang kanyang FB page ay Unfiltered Life of Carla. Grabe, binanata niya talaga ng todo sa kanyang page. May million followers. So itong page na ito. Pakinggan natin naman yung debunk niya kay Claire Castro tungkol sa paghugas kamay ng impact ng Claire na hindi daw siya naninisi sa mga guro tungkol sa nangyari dyan sa Buanga kagaguhan. Tama naman yung act teacher eh. Marunong po kami mag-interpret, marunong po kaming umintindi sa sinasabi ninyong kagaguhan. Huwag kami, Chucky Claire. O ito, pakinggan natin si Madam. Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Yun, Kapag kapalpakan si teacher, pero kapag achievement kayo, alam nyo, naniniwala naman ako na sa isang basket ng kamatis, merong isang bulok talaga dyan. At yung isang bulok na yon, hindi nung ginajustify yung kabuuan. Sinasabi ng iba, hindi naman niya generalize. Ang sabi lang naman niya, ibang teachers. Hindi naman niya sinabing lahat daw. Kaya lang, ang pangit lang dito, the statement is so uncalled because it was uttered during this trying time na may school violence, maraming takot, maraming galit, maraming nagdadalamhati. Tapos babanatan mo ng may ibang teachers kasi na nagtuturo ng pagkawalang modo. Why blame teachers? Why blame others? Di ba? It takes a village to raise a child. Kailangan ng magulang, mga guro, society, even the government. Ang daming factors na makakaapekto sa kung anong ginagawa ng bata. Why blame solely the teachers? Dapat kung may pinupunto kayo, tumpukin nyo kung sino. Hindi nyo i-enclose sa isang profession na yung guro. Tumpukin nyo kung sino. Sino ba yung teacher na sinasabi nyo? Madaming matitinong teachers ang dinamay at nasaktan. Parang ang dating, scapegoat nyo kaming mga teachers. Naghahanap kayo ng masisisi sa nangyayari. Stop pointing fingers and putting the blame on others. Tandaan, it's always the one with dirty hands pointing the finger. Oh, yung kamay mo daw, Castro, ang dumi. Tama naman si Madam Carla. No? Eh, dapat binanggit mo yung pangalan na yun. Pangalanan mo, wag yung tinira mo yung profesyon ng pagkaguro. Eh, ang daming matitinong guro eh. Tsaka bukod riyan, meron ka bang ebidensya na meron talagang guro na nagtuturo ng kasamaan? Si Raulo namang guro yan. Ang alam natin, si Claire Castro lang nagpapakalat ng mga maling impormasyon eh. O, ang sabi ni Madam Carla dyan, sabi niya, Dear DepEd, ngayon ninyo ho kami, backupan please. Wala nga rin siyang gara, gaganong-ganon eh. Sabi naman niya dyan, dito na ba papasok yung professionalism sa social media? Hindi kami tatahimik. Patay ka, Chucky Clark. Grabe pa naman ang followers na yan. Oh. Tingnan, viral yung kanyang mga rant sa social media. Ito pa. With all due respect, madam, sana, saan nyo nakuha ang ideya na minsan ang mga guro pa ang nagtuturo kung paano maging walang mudo ang mga estudyante. Tangan linaw niya, sinabi niya, may mga guro na walang mga mudo. Nalasing sa kapangyarihan itong hinayupak na Chucky Claire. Sabi naman niya, kahit papalit-palit tayo ng curriculum, wala yan sa competency. Sa dami na naming ginagawa, mas uunahin pa naming matulog kisa nagtuturo ng kabalbalan sa mga bata. Diyos ko. Diyos ko po. Kami ba kasama ng mga yan? Simula isinilangi yan sa mundo. Naman. Oh, dagdag pa niya. Stop pointing fingers and placing the blame on others. Kasi nga palpak sila, so naghanap ng masisisi, gustong i-connect sa mga Duterte, ang resulta napaso mga guro yung na sinisi sa kawalang hiyaan ng gobyernong ito. Sabi naman po ng guro, ito from Zamboanga talaga, wag nyo kaming sisihin. Narito. So, sa balay palang daan, manawagan ng daan mi sa ginikana, no? Check your parents. Kaya tuwa maling trabaho tanan. You cannot blame the schools because there is an incident that has transpired inside the school. Do not blame the teachers because the teachers are there to teach their lesson, the lesson for the children. Although these things happening, it would very, very inappropriate
na ang basulo nato mga magtutudlo. Trabaho nato ni tanan gikan sa balay, gikan sa community o gikan sa eskwelahan dapat magkahiusa ta. Dili ta dapat mangita og scapegoat nganong kini mong insidente na hitabo karon bisagasa sa Pilipinas. Tama ah. Naging scapegoat po talaga dito ang mga guro. Stop blaming the teachers, Chucky Claire. Liwanag naman kasi na talagang sinisisi mo ang mga guro. Tawagin mo pa naman walang modo at nagtuturo ng immoral. Buang ka. Kahit anong palusot mo yan, hindi ka na makalusot, Chucky Claire. O meron pang isang coalition. Continue po natin yung banat ng Teachers Dignity Coalition. O ito, sa NET 25 naman po, binira naman dito si Chucky Claire. O, tingnan natin. Nasa linya naman natin ngayon si Kahit saglit lang, ano? Sir Benjo Basas, ang National Chairperson, ang Teachers Dignity. Sir Benjo, magandang umaga po. Si Laila po ito, at saka si Glenn. Hi, yes, hello, Miss Laila and Sir Glenn, magandang umaga. Reaction niya po sa binanggit po ni Atty. Opo, ni, ano po ni si Claire, sa mga teacher. Well, una, nagulat po kami, no? At syempre, nasaktan po no, yung kalooban ng marami sa ating mga guro. Nakita po namin yan, ano? At ako mismo, napanood ko yan at nagulat din po kami. Kami mag-asawa ay nanonood no, nung napanggit yan, ano? Parang medyo masakit kasi parang Talaga. itong panahon na ito yung panahon na dapat naghahanap tayo ng solusyon doon sa isang Problema. prevailing na problema Totoo. na napakalaki na problema, pero ang napili niyang banggitin kabilang yung mga teacher, no? Hindi naman niya sinasabing lahat, no? Hindi naman niya sinasabi niya naman yung iba, di ba? Pero bakit yun pa yung nasabi niya? Marami siyang pwedeng bangkitin kung gusto niya maganap ng masisisi, di ba? Pero teacher pa yung napili niya, no? Kasi pwede naman sabihin niya na may ibang magulang na pinababayaan ng anak. Mayroong mga pulis tinuturuan ng mga bata na maging ganito, o mga pare, o mga pastor, o whoever, di ba? Ibig sabihin lahat po yan ng binabanggit ko ay yan ay factor ng paghubog Oo. doon sa pagkatao ng isang bata. Pero- diba? Pero Yes. single out po yung teacher Oo. niya. Sir Benjo, dun sa naging, kung narinig ninyo, bago kayo namin maipasok para makapanayam, yung hinaing din ng mga guro natin sa iba't ibang mga paralan, na hirap na rin sila papaano madisiplina ang mga kabataan dahil ang kailangan nila ngayon yung parang protection para sa mga teachers natin. Dahil ang mga ilang estudyante, di naman natin nilalat, may mga estudyante na hindi na nakikinig kumbaga yung karapatan nila dahil merong mga batas na Bumaprotekta sa mga ipinairal estudyante. na protection para sa mga estudyante. Parang sila pa yung ang mga estudyante pa ang parang dapat na masunod. Juvenile law. Yan naman po ay nabanggit na namin sa mga nakalipas namin na mga pahayag, no? And in fact, kaya yan din po dahilan bakit po tayo ay nagtutulak din po, no? Ang inyo pong lingkod ay tumatayo bilang resource person doon sa Kongreso, no, habang kapag dinidinig itong tinatawag po namin na teacher protection policy. No, ito ay pangbalanse doon sa tinatawag naman na child protection policy at iba't ibang mga batas. No, like of course yung anti-child abuse law, di ba? Kasi ang nangyayari po ngayon, tama naman yung sentimiento, although di ko narinig po, no, yung sentimiento ng ating mga kapatid na guro, no, na lahat po kasi ng uri, no, ng pagdidisiplina na traditionally ay ginagawa po natin, at naranasan natin, no, bilang mga dating mga mag-aaral, no. Lahat po ng yan ngayon ay pwedeng makategorize yan as abuse. No, so pwedeng kang kasuhan, no, pailan ng kaso, gawan ng issue, no, because of those forms of discipline. Kaya sabi namin kinakailangan, no, may klaro, no. So meron pong klaro, no, na polisiya hindi diyan. At yun na nga po yung sinusulong po natin na child protection policy po. Oh, at the Okay, same teka time, muna. yung protection din sa I'm mga sorry, teacher din natin. protection. Yes, Teacher- opo. Okay. Ayan na po ang boses ng ibang mga guro. Alam nyo, Chucky Claire, ang guro dito, biktima rin, di ba? Namatay yung guro.
Ginurgor din eh. Tanginom talaga tong hinayopak ni Chucky Claire, oh. Kaya kayong mga guro, huwag kayong mag-alala. Sasamahan namin kayo sa laban hanggat bumaba sa pwesto si Chucky Claire. Putang ina, no? Karma inabot ng animal, no? Oh, ito. Pakinggan naman po natin yung malutong na mga mura ng isang kongresista kay Chucky Claire. Hindi nang banat niya dito, tinawag niyang tanga si Chucky Claire eh. Narito, oh. Mga boss, wala nang intro-intro. Napakatanga mo, Yusek Claire Castro. Kalahin nyo mga boss, kasalanan daw ng mga teacher kung bakit dumadami yung karahasan sa mga school. Alam mo Claire Castro, madali lang sabihin ng isang taong bobo sa realidad yung mga pinagsasabi mo. Alam mo ba kung gaano kabigat ang trabaho ng isang teacher? Hindi lang naman nagtuturo ang mga teacher. Gagawa yan ng lesson plan, magpe-prepare yan ng mga teaching materials. Ilan bang section ang hawak ng isang guro? Ilang bata yung aalagaan, tuturuan at pagpupukusan yan? Tapos, uuwi ang mga teacher, mag-aasikaso sa bahay, mag-aalaga ng anak. Yung hindi niya natapos ng mga papeles sa school, tatapusin yan sa bahay. Correct. Tapos ng lahat yan, magpe-prepare siya uli para pumasok kinaumagahan. Lahat ng yan, sabay-sabay na gagawin ng isang teacher, Yusek Claire Castro. Pagkakasahin yan sa isang buong araw para sa gagarampot na sahod. Tapos yung mga kakulangan sa classroom, teacher din na sumasagot niyan. Kulang sa tiyok, walang electric pan, walang walis, walang floor wax. Teacher lahat ang kumakargo niyan sa halip na gobyerno. Tapos ang maririnig pa ng mga teacher mula mismo sa gobyerno, kasalanan nyo kasing mga teacher kung bakit nagiging marahas yung mga bata. Sa halip na sabihin at isipin ng gobyerno, paano kaya natin natitiyak na ligtas yung mga school? Paano kaya natin nasusuportahan yung mga teacher? Hindi. Pinapahid ng gobyerno yung pagkainutil nito sa mga guro. Alam mo, Claire Castro, yung values formation na pinagsasabi mo, hindi lang responsibilidad ng guro yan. Responsibilidad ng magulang yan, ng mga kaibigan, at ng buong komunidad. Kabilang na yung gobyerno. Alam mo, Yusek Claire Castro, kung merong contest ang mga tanga, hindi lang ikaw yung top 1 eh. Ikaw yung judge. Kasi expert ka na sa usapin na yan. Kaya sa halip na sisihin at ituro natin ang mga teacher, gawin natin ang lahat para masuportahan ang mga teacher at matiyak na tunay na ligtas ang mga eskwelahan. Ayan ka, Chucky Claire. Tanga ka daw. Kung meron daw contest sa patangahan, hindi ka na pwedeng sasali dahil expert ka na dyan. Dapat judge ka. Judge ka sa mga katangahan mo. Oy, meron naman banat po ang dating, tumakbo po ito sa pagkasenador ha. Teacher din po ito na si Carla Balita. Binanatan niya po itong si Chucky Claire. Sabi ni Carla Balita, nakakagalit. Pero malay nyo, strategy ito para sa kanya. Tayo magalit, para sa kanya tayo magalit at huwag sa tamang dahilan ng totoong dapat ikagalit natin. Anger triggers, distracts, disorients, diverts. Tama din dito si Carl Balita. Gumawa ng issue yan si Chucky Claire para ma-divert yung galit ng maraming Pilipino, mapunta sa kanya. Hindi magagalit sa gobyerno kundi sa kanya. Hindi matingnan ang kapalpakan ng gobyerno dahil na-divert yung attention sa kanya. Putang ina, ang galing din mang-divert ng mga animal, no? Pero wala talagang sinisi niya talaga, ganyan talaga ugali niya, ugaling tanga. Na timingan lang na siyempre nag-react ang mga teacher. Yun ang isa sa mga nakita ko. Sabi naman ni General De Leo, Claire Castro, hindi kasalanan ng mga guro mo kung bakit ganyan ka katanga. Hindi, ang gusto niya talagang banatan si Inday Sara, di ba? Ang sabi naman ni may nanay na teacher, ayun
Ang tatay at nanay ko ay parehas retired public school teacher. Kaya naman, nakaputang ina mo, Claire Castro. EICC mo. Nang ewan. Ano sabi ni Claire? Hindi daw niya sinisi yung mga guro. Pasadahan natin yung kaunti lang. Doon sa Zamboanga po, no, medyo nagkaroon ulit ng shooting kanina. Sa zona po ng Pangulo, may instructions na po siya, no, na paigtingin ng security para hindi na maulit yung nangyari sa Tacloban. Pero apparently kanina sa Zamboanga ay nasawi yung 2 estudyante. Ano po ang directive po ba o ano po ang gagawin ng palace po dito? Although ito po ay pribadong paaralan, pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa kabataan ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan na nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo. Lalo Liwanag Sila mismo ang nagtuturo sa kanilang mga estudyante ng walang mudo. Ang inumin mo. Ito pa tuloy. lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po. Hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana lang, ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Tingnan mo yung kanyang sinasabi na walang mudo ang mga teacher, gumagawa ng immoral, nagtuturo sa mga bata ng hindi maganda. Anong tawag dyan? Paninisip yan, Castro. Kasi ang tanong kasi dyan ng media, ano ang masasabi mo dito sa nangyayari sa Zamboanga? Naganap ka kasi ng masisisi. Ang nasisi mo, teacher, buang ka. Kasi nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang pumatay. Hindi po ito magandang ehemplo. Kaya sa atin, sa lahat, Si Inday Sara nga, yung pinatamaan niya dyan, yung parang yung isip niya, si Inday Sara. Pero hindi niya alam, yung binitawan niyang salita sa bunganga niya, ay mga guro na palang inaatake niya, hindi na si Inday Sara. Putang ina mo. Kaya napaso sa dyan, yung script niya na bulilyaso. Guro, yung naging kalaban mo ngayon, hindi na si Inday Sara. Kaya ang sabi nga nila, tanga ka. Speaking of Inday Sara, ito na naman, naunahan na naman kayo ni Inday Sara. Nasaan yung amo mong nakatabingi ang panga? Pumunta po si Inday Sara sa mga nasugatan ng naturang insidente. Narito si Inday Sara, ang bilis ni Inday. Inggit na naman kayo. Na-trauma dahil sa nangyari at nandito din kami para magtanong sa iba't ibang paaralan kung paano makatulong ang Office of the Vice President sa pagiging handa nila sa mga iba't ibang posibleng mangyari sa loob ng kanilang eskwelahan, whether it's a natural or man-made disaster. Dahil yung Office of the Vice President, meron kami disaster operations center. At yung mga ganyan na mga pangyayari tulad ng pamamaril ay kinukonsidera namin na isang trahedya, isang kalamidad, isang disaster. Ano pong sinabi, kinuwento ng mga survivor sa inyo? Hindi ko ma-share sa inyo, no, kung ano yung napag-usapan namin
noong isang biktima dahil hindi ako nagpaalam sa kanya na ikakwento ko. Pero siguro sa tamang panahon, siya na mismo magkwento sa mga kababayan natin kung ano yung nakita niya, anong nangyari sa kanya, at anong nararamdaman niya at naramdaman niya noong panahon na nangyari yung unfortunate incident. Anong dapat baguhin, ma'am, para hindi na po maulit ang mga school shooting? Madami tayong dapat gawin. Unang-una, meron tayo dapat psychosocial wellness program sa loob ng ating mga paaralan. Iba pa yung anti-bullying program sa loob din ng ating paaralan. At dapat meron tayong pagmumonitor ba sa ating mga estudyante. At hindi lang sa kanila, kasama na yung mga school personnel. Kasi posibleng sa kanila din manggagaling yung ating mga active shooters. So lahat ng buong community sa loob ng paaralan, dapat meron tayong pag-monitor kung kailangan ba nila ng tulong, kailangan nila ng therapy, kailangan nila ng counseling. So dapat nakakatch yun ng ating mga school authorities. Would you support banning minors in using social media? Ang pagbaban kasi dapat nandito sa side ng provider no? So kung gagawa tayo ng batas, dapat ipagbawal natin doon sa mga platforms na mag-register yung mga minors doon sa kanila. Dahil hindi nating magawa na ipagbawal yun pa isa-isa sa lahat ng kabataan natin. You have to remember we have about 25 to 29 million students in schools. So dapat kung pag-usapan natin o ipasa natin ang batas na ipagbawal ang minors sa social media, doon ang regulation ng government ay doon sa platform. Sabihin na natin, example lang, pinag-uusapan natin ang Facebook, dapat yung Facebook mismo, hindi nila pinapapasok yung mga minor de edad. Ma'am, ano sabi niyo sa Tama, si Vice President Inday Sara, dapat yung Facebook po talaga. Kaya hindi na kailangan actually ng batas eh. Kailangan lang i-regulate yan. Tawagin lang yung Facebook, si Mita, na sasabihin yung minor de edad, bawal po gumamit ng social media. Kaso nga lang, paano po madidetect ng Mita na minor de edad? Daling dayain lang, di ba? Gagamit yung bata. Kunyari, manghihingi ng birthday kailan, dadayain na. Except na lang kung pag ikaw ay nag-registered ng Facebook ay kailangan na ng valid ID para ma-determine na ikaw ay totoong nasa saktong gulang na para gumamit ng social media. So maraming papalag dyan kung kailangan ng valid ID. Baka naman mabiktima lang ng phishing expedition naman, yung identity theft. Ang maraming mga tao, mga user ng Facebook. Siguro sa akin, nasa mga magulang na rin yan. Kailangan lang bantayan ng mga magulang ang kanilang mga anak. Ano bang ginagawa araw-araw, no? At siyempre magtulungan din ang mga teacher at saka mga magulang na tingnan po kung ano ba ang sitwasyon ng anak, from time to time kausapin, no? Nasa magulang rin yan. Mukhang tinotolerate po, baka na-spoiled lang din po itong bata, o baka rin naman kasi maraming mga dahilan mga pwedeng tingnan na mga anggulo kung bakit nagkaroon ito. Ang sa akin naman, sabi ko sa liderato talaga ni Bongbong Marcos. Kasi nga, sa panahon ni Tatay Digong, wala namang ganyan. Si John Vic Remulla, ang sabi ni John Vic Remulla, Roblox, ang inom-inom. Kaya tinablas yan ni Kiko Barsaga. Sabi ni Kiko Barsaga, Roblox ang dahilan kung bakit may school shooting. Uso rin naman na yung Roblox nung panahon ni Duterte, bakit walang krimen noon? Sa leader nga. Kasi yung leader natin walang hiya. Kapal na mukha. Mana sa amo mana kay Chucky Clear. Tingnan mo si Chucky Clear, talagang huling-huli na siya na ginawa niyang paninisi sa mga guro. Hindi siya umaamin. Huli na ha. Hindi pa rin siya umamin. Bakit? Kasi nga, tangin namin Ayaw niyang mapahiya.
binastos niya yung mga guro. Eh, sabi naman ng mga guro, hindi nyo kami maluloko. Marunong kaming umintindi kung ano po ang nangyayari, no? Kung ano po ang mga sinasabi mo tungkol sa profesyon namin bilang isang guro. Kaya nga yung community ng mga guro ngayon, maraming galit. Eh, sa inyo, tingnan nyo po. Sabi nga ng iba, mag-post kayo, magalit kayo. Sabi na, hindi kami mananahimik. Meron nga iba, gusto nang pag-resignin si Castro. Tangina, dapat sampan niya ng kaso ng mga guro si Castro at patikimin, no? Dahil yung profesyon na talaga nakasalalay yan, eh. Hindi na yung parang hindi niya parang wala siyang pasintabi, no? Matamaan ka, putang ina, tuta ko ni Bangag. Birahin ko kayo, binira ko nga yung vice presidente, kayo pa kayo, mga guro lang kayo. Di ba? Minamaliit niya, na-discriminate po yung mga guro dito sa ginawa ni Chucky Claire. Sabi niya, hindi daw niya sinisi ang mga guro. Malinaw po, sinisi mo dahil daw sa mga guro na nagtuturo ng walang mudo, no, mga immoral sa mga bata, kaya nagawa ho ito. Ano pa ba ho yan? Hindi paninisi. Pagpatuloy lang po natin si Vice President Inday Sara kasi nga natanong din siya sa impeachment dahil gusto niya na matapos agad ang impeachment trial laban sa kanya. Takbo ng impeachment kayo. Impeachment, meron po kaming spokesperson sa impeachment at binibigay ko po ang buong tiwala ko sa aming defense team at ang gusto lang sana namin ay mapabilis yung proseso dahil hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin na nag-iisip yung mga tao na ano ba, totoo bang may ginawang masama, hindi ba totoo yung mga akusasyon. So dapat mabilis yung proseso kasi nga, 'di ba, sa ating constitution nandiyan yung speedy administration of justice. Kasi sinasabi nila mas magiging mabilis pag naandyan po daw kayo, dadalo kayo personally sa impeachment. Hindi po totoo yun kasi fully represented ako nung ating defense team at sufficient yon na meron kang mga abogado doon na nagpa-participate doon sa process. Yun ay para na rin pagdalo ng respondent doon sa impeachment. Dahil hindi naman ako abogado para sa impeachment ko eh. So wala akong matutulong doon sa proseso ng pag-present ng witness, pag-cross-examine ng witness. Lahat yun ay trabaho ng abogado at yun yung participation at appearance ko doon. Thank you, ma'am. Ayan ang tanginom talaga yung mga basurang media, no, pag nagtanong mapabilis daw kung nandun si Inday Sara, mapabilis yan kung walang kadramahan si Ligutan, pati itong hinayupak na Bisugo, na si Kapunan, pati si Luis Strong may AX, binahaan na ang kanyang lugar. Ayan na, Chucky Claire, yari ka talaga. Kalad ka rin ka pababa ng mga guro at hindi sila mananahimik, no? Ang inumin ayaw hindi nagsuri, no? Talagang nanindigan siya sa katangahan niya. Mana-mana lang sa amo niyang nakatabingi ang panga. Sige lang, mga guro. Nasa panig ninyo ang maraming Pilipino. Dahil ang kumangkampi lang kay Bangag, mga bubunistang, tanganistang, loyalista. Bakit? Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa.
gising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.